Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ni Katunying Anthony Taverna. Todo rescue o depensa siya kay Eden Santos doon sa galaw ng PCO na pinapasibak siya bilang Palace Beat reporters. Katunying, talagang Marcos diehard supporter ito. Kaya lang, pagdating na dito, usaping iglesia na ito eh. At saka press freedom na rin. Net 25. Iglesia na ang kalaban ng palasyo. Ano ba yung basihan ninyo? Talagang binatikos niya ang Presidential Communications Office. Salamat, Katunying. Pakinggan natin siya. Panggalin itong ng Net 25, si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Ano ba itong tao to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan? Yan sinasabi po nila, meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pag-cover sa Pangulo. At meron nga daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol ng witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Alam mo, Mr. Kabatbat, siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Alam mo, Marco, kung meron ka pang dapat na sitahin, kung bawal palang malapit sa Pangulo ang reporter, meron ka man dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinanapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? So, sandali medyo maingay mga ero. Agree ako kay Katunying. Kasi security daw ang delikado daw yung seguridad ng Pangulong Marcos Jr. Bakit daw lumapit ang mga reporters? Ang may kasalanan ang PSG, agree ako doon. At paano naging threat sa buhay ng Pangulo ang mga Palace Beat reporter na halos araw-araw nasa palasyo? Kung ibang tao siguro, pwede, bawal. Kaya lang, kasama sa trabaho ng presidente yung interviewin siya ng media. At hindi naman si Eden Santos basta-basta media, may clearance yan, kaya nga napasama siya sa Palace Beat. Mababaw na rason yung ganong breach of protocol. Kaya pumalag na ang Malacanang Press Corps. Parang sabi ng Malacanang Press Corps, i-balanse natin yung sinasabi niyong security at saka yung freedom of speech, freedom of expression, karapatan ng taong bayan na malaman yung nangyayari sa palasyo through Palace Beat reporters. Kaya I don't know kung paano ito ma-resolve dahil ayan na ang stand ng Malacanang Press Corps na tinututulan nila yung ganong hakbang, sinuportahan ng National Union of Journalists in the Philippines, another malaking grupo ng mga journalists. Hindi pwede yun. Tapos si Senator Marcoleta nagsalita na huwag nyo kaming diktahan. Sabi niya, kami ang dapat masunod yan. Kung sinong pinaka-the best naming reporter, yan ang ipadala namin dyan sa Palace Beat. Kasi, importanteng malaman ng taong bayan yung nangyayari, yung ginagawa ng Pangulo.
So, ang opinion ng karamihan, pamamaraan lang nila yon kasi nga palaging nabubuking o palaging nasusupalpal ang Palace Press Briefer kasi talagang hard questions ang ibinabato ni Eden Santos sa Palace Briefer, si Yusek Claire Castro. Yun ang hinala ng karamihan. Yun ang nababasa ko sa mga comments na ako rin, opinion ko lang ito, tinik sa lalamunan nila si Eden Santos. Gusto nila na yung mga scripted, magagaan na tanong lang. Kagaya itong okasyon kung saan nagkaroon daw di umano ng breach o protocol. Tinanong ni Eden Santos, nasaan yung 670 una pala, yung barangays. Ilang barangays ba yun na na-clear? 4,000 ba? Tinanong, saan yung mga barangays na yan? Pwede bang magbanggit ng kahit ilang barangay lang? Wala man lang mabanggit si Yusek Claire Castro. Follow-up question. Yung Bahay Silangan Reformation Centers, 670 daw nationwide. Pwede bang malaman mga ilan-ilan lang sa saan address? Wala ring nabanggit. Ano bang klaseng press briefer meron tayo na napakasimpleng tanong? Ibig sabihin, wala lang. Dawat limpyo kung tawagin namin. Ibinigay yung data. Hindi naman lang nag-research, hindi pinag-aralan, hindi ba in-anticipate ano ang tanong ng reporters tungkol nito. Baka nasanay sila ng mga tanong lang na magagaan lang, yung hindi mabulilyaso. Iba si Eden Santos matinik, nag-iisip. Kahit ako, pagbanggit 670 by Silangan Reformation Center. Ang next question, saan ba yan? Marunong itong si General Orlando De Leon, nag-Google siya. Google search ni General De Leon, 10 lang sa buong bansa ang Bahay Silangan Reformation Center. Nasaan yung 670? Ano yan, pang-sona? Anyway, salamat Katunying sa pagdepensa mo kay Eden Santos. Sana tuloy lang ang pagsama ni Eden Santos as Palace Beat Reporter.